treasure turn to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Every tribe will Let us close our eyes, bow down our heads as we pray. Lord our God, thank you for your unending love and mercy to all of us. Indeed, your goodness is seen in our lives. Thank you for this day that you had given us the chance to be with each other as we have this day to remember what you did on the cross. Guide us and fix our minds and hearts on you as we listen to your words and remember your death and resurrection. Lord God, we know that even though we are all apart physically, our hearts are all together. Thank you for the lives of each and every one that gathers in their homes to glorify you. Bless our preacher and our worshipers. Guide them as we use this day to pray, worship, and listen to you. May we take all the wisdom we learn in our hearts and in our actions. In Jesus' name we pray. Amen. Walang nahilangan, buhay
siya. Amen? Bakit po? Dahil hindi po birong tao ang ating sasambahin. Walang iba kundi ang ating Panginoon. So dapat lamang po yung the best, pinakamainam ang ibigay natin sa ating dakilang Diyos. Amen? Pumutihan! Pumutihan natin ang Diyos! Kadalagan
Isang pinagpalang araw sa ating mga kapatid. Tayo po ay dadako sa umagang ito sa salita ng Diyos. Pero bago ang lahat, ilagay po natin ang ating kanang kamay sa ating dibdib at magsalita po tayo ng maganda sa oras na ito. Sabihin po natin, ang salita ng Diyos nagliligtas. Ang salita ng Diyos nagpapagaling ng sakit at karamdaman. Ang salita ng Diyos nag-aayos ng buhay. Ang salita ng Diyos nagbibigay ng pag-asa. Ang salita ng Diyos nagbibigay ng kapayapaan. Ang salita ng Diyos nagpapaganda. Today, I receive the blessings in the Word. Once again with big faith. Today, I receive the blessings in the Word. In Jesus' name, Amen. So sa sandaling ito, basahin po natin ang salita ng Diyos dito po sa Salmo 91 mula 1 hanggang 16. Ang sinumang nagpapakalinga sa kataas-taasang Diyos na makapangyarihan ay kakalingain niya. Masasabi niya sa Panginoon, kayo ang kumakalinga sa akin at nagtatanggol. Kayo ang aking Diyos na pinagtitiwalaan. Tiyak na ililigtas ka niya sa bitag ng masasama at sa mga nakamamatay na salot. Iingatan ka niya gaya ng isang ibong iniingatan ang kanyang mga sisiw sa lilim ng kanyang pakpak. Iingatan ka at ipagtatanggol ng kanyang katapatan. Kaya hindi ka dapat matakot sa mga bagay na nakakatakot, sa mga kaaway, sakit, at mga salot na sumasapit sa gabiman o sa araw. Kahit libo-libo pa ang mamatay sa paligid mo, walang mangyayari sa iyo. Makikita mo kung paano pinaparusahan ang mga taong masama. Dahil ginawa mong kanlungan ang Panginoon, ang kataas-taasang Diyos na aking tagapagtanggol. Walang kasamaan, kalamidad, o anumang salot ang darating sa iyong tahanan. Dahil uutusan ng Diyos ang kanyang mga anghel upang bantayan ka at ingatan saan ka man magpunta. Bubuhatin ka nila upang hindi masugatan ang paa mo sa mga bato. Tatapakan mo ang mga leon at mga makamandag na ahas. Sinabi ng Diyos, ililigtas ko at iingatan ang mga umiibig at kumikilala sa akin. Kapag tumawag siya sa akin, sasagutin ko siya. Sa oras ng kaguluhan, sasamahan ko siya. Ililigtas ko siya at pararangalan. Bibigyan ko siya ng mahabang buhay at ipakikita ko sa kanya ang aking pagliligtas. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos, makapangyarihan sa lahat, nagpupuri kami, nagpapasalamat sa kabutihan mo. Sa sandaling ito, tinataas ko po ang bawat isa sa amin, sa aming pakikinig, makintal sa aming mga puso ang iyong salita at magsilbing kagamutan sa mga taong nahihirapan
mga taong may sakit, may mga dalahin sa buhay. Ikaw ang kagalingan. Salamat sa power ng iyong mga salita. At alam kong andiyan ka upang ang bawat isa ay magpasalamat sa kabutihan mo. Kaya salamat po, Ama, sa araw na ito at alam ko na tagumpay ang mission mo. In Jesus' name we pray. Amen. So salamat sa Diyos. Pwede bang palakpakan natin ang ating Panginoon ng malakas na malakas. Purihin ang ating Panginoon. Okay. So, thank you, Lord. Sa panahon ngayon, may mga kalaban tayo na hindi natin nakikita. Isang beses, pumunta kami ng Batangas. Hinarang kami ng mga gwardya bago dumating ang kalakal. At nakita ko ang mga taong ito ay sandatahan. May mga baril sila at kung ilang silang nakabantay. Ang nasa isip ko, hindi nila nakikita ang kaaway. Paano nila lalabanan? At alam ko na ang kaaway na padala ng salot, hindi natin nakikita. At dahil hindi natin sila nakikita, hindi natin sila kayang labanan. Kung kaya, sa pag-aaral natin sa araw na ito, bigyan natin ng titulo ang ating pag-aaral. Panginoon, aking sanggalang, aking tagapagtanggol. Ulitin po natin, Panginoon, aking sanggalang, aking tagapagtanggol. So sabi po, God doesn't promise a world free from danger, but He does promise His help whenever we face danger. So ang Kristiyano po, may mga kinakaharap at tayo nabubuhay ayon sa pangako ng ating Panginoon. Alam ko may mga pangako ang Diyos at i-claim po natin ang kanyang mga pangako. So sa ating pong pinag-aralan sa araw na ito tungkol sa Salmo 91, tandaan po natin meron po tayong 3 puntos na isa sa isip at napakahalaga po nito. Unang puntos, magpakalinga tayo sa Panginoon. So sabi ng Salmo 91, 1 hanggang 2, ang sinumang nagpapakalinga sa kataas-taasang Diyos na makapangyarihan ay kakalingain niya. Masasabi niya sa Panginoon, kayo ang kumakalinga sa akin at nagtatanggol. So, ang ibig pong sabihin, kung ikaw ay nagpapakalinga, ikaw ay nagpapakontrol. At ang taong nagpapakontrol, siya ay doon nagpapasakop o tumitira sa kung sino man ang nagkokontrol sa kanya. So sa atin bilang kanyang mga anak, nagpapakalinga tayo sa Diyos. And we are under control by God. Kaya, bayaan natin na makontrol ng Diyos ang ating buhay. We abide in Him, we reside in Him, and we dwell in Him. So, palagi siyang nakatira sa ating buhay. At sabi po, kung ikaw ay nakatira parang isang citizenship, kaya sabi ng Pilipos 3:20, ngunit para sa atin, ang langit ang tunay nating bayan. At mula roon, hihintayin nating may pananabik ang pagbabalik ng tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo.
hinihintay natin na may pananabik ang pagdating ni Hesukristo. So tayo po may dual citizenship, Filipino citizenship, and Christian citizenship, heavenly citizenship. Tayo po ay citizen ng langit. Hindi dahil tumitira na tayo sa langit, kundi si Kristo ang nakatira sa ating puso. Siya ang ating Panginoon. Siya ang nakatira sa ating buhay. At kung siya ang nakatira sa atin, ay makikita po sa atin. Kasi sabi ng John 15:7, kung ang salita ko'y nananatili sa iyo at ikay nananatili sa akin, humiling ka lamang at ang lahat ay ibibigay ko sa iyo. Ang ating pananatili as citizen, Filipino citizen, tayo po'y nag-a-abide sa kung ano ang gusto ng ating bansa at lalo't higit sa ating pagiging Christian citizen, we are abiding with the laws of the Christian citizenship. Kaya ang gusto ng Panginoon ang nasusunod sa ating mga buhay. Citizens of heaven, kontrolado ng ating Panginoon. At dahil po diyan, dahil tayo po ay nagpapakalinga sa kataas-taasang Diyos, nakasisiguro tayo na may katiyakan ang kanyang pagliligtas. May katiyakan ang pagliligtas ng Panginoon. Sabi po ng Salmo 91:3, tiyak na ililigtas ka niya sa bitag ng masasama at sa mga nakamamatay na salot. So ang kaaway po ang naglalagay ng bitag sa atin. Sa panahon ngayon, ang bitag niya sa atin ay ang pandemya. Hindi natin nakikita. At ang ginagawa ng kaaway, guluhin ang ating buhay. Pero may katiyakan ang kanyang sinasabi. Sabi ng 1 Peter 2:24, si Kristo ang umako sa mga kasalanan nang ipako sa krus para iwanan natin ang dating buhay na makasalanan at mamuhay ng matuwid. Dahil sa mga sugat niya, gumaling tayo. So ang kaloob ng Panginoon ay package deal. May kaligtasan at may kagalingan. Magtiwala tayo sa Panginoon. Ano man ang ating sakit sa panahon ngayon, meron po tayong citizenship of heaven at nakatitiyak tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Ang sabi pa, para daw tayong mga sisiw na linukuban ng malabay na pakpak. At sabi ng Salmo 91:4, iingatan kanya gaya ng isang ibong iingatan ang kanyang sisiw sa lilim ng kanyang pakpak. Ang pagtitiwala sa Diyos ay malabay na pakpak. Isang malabay na pakpak. At ang pakpak na ito ay ang ating pananampalataya. Sabi ng Romans 10:17, sasampalataya lang ang tao kung maririnig niya ang mensahe tungkol kay Kristo at maririnig na ito kung may mangangaral sa Kanya. Kung may mangangaral sa Kanya. So, ibig sabihin, kung tayo nakapakinig na pangaralan, manatili tayo sa salita. Stay in the Word. If we stay in the Word, we will grow and we will grow in faith. At kaya nating labanan ang anumang puwersa ng kaaway. Kaya sabi, lililiman tayo ng malabay na pakpak
ang pananampalataya na bigay sa atin ng Panginoon, ang ating nakalilim sa ating mga buhay. Kaya sabi nga, if you stay in the Word, there is blessings in the Word. No Word, no life. No hope, no blessings. Kaya saan pa tayo pupunta? Stay in the Word of God because the Word of God and God is one. Ang sunod po dito, ang pag-ibig ng Diyos na nag-alis ng takot. Nag-alis ng takot. Marahil po sa atin, tayo punong-puno ng pagkatakot. At sabi ng Salmo 91, 5-6, kaya hindi ka dapat matakot sa mga bagay na nakakatakot, sa mga kaaway, sakit, at mga salot na sumasapit sa gabi man o araw. Mga kapatid, ako'y biktima ng takot. Na-share ko na sa inyo noon nung ako'y nag-abroad. Pag uwi ko dito, takot ako sa mga bagay. Takot ako sa dilim. Takot ako sa sakit. Feeling ko palagi ako may sakit. Ninenervyos ako sa dilim. Hindi ako makatulog. At nagagalit ako pag inunahan ako sa pagtulog. Dahil ang takot palagi ay naroroon. Hindi ako makaisa sa gabi. Kaya kailangan manggising pa ako para samahan ako. Para aramdam ko na ni-nervous breakdown ako. Pero salamat, may Diyos na nagtuturo para hindi tayo matakot. Sapagkat sabi ng Romans 8:15, at ang Espiritu na tinanggap ninyo ay hindi kayo ginawang alipin para muling matakot. Sa halip, ginawa kayong mga anak ng Diyos. So tayo'y mga anak ng Diyos. We deserve favor from Him. At dahil hindi ka na alipin, kundi anak, marami kang pagpapalang tatanggapin sa Panginoon. Kaya ang buhay mo, hindi ka nabubuhay sa takot, kundi nabubuhay ka sa pag-asa sa ating Panginoon. At alam ko sa panahon ngayon, takot na takot tayo. Baka tayo mahawa, baka ganito ang mangyari sa akin. At nung mga nakaraang taon, punong-puno rin ako ng pagkatakot. Nung unang pumutok ang bulkan, at pagkatapos na sundan ng pandemya, araw-araw hina-high blood ako. Sapagkat nininervyos ako dahil sabi ko, naku, paano na kaya? Baka kami maubusan ng pagkain. Walang hanap buhay. Walang kantin, walang school. Nabubulok ang mga kalakal. At pagka ganito ang sitwasyon ng buhay, ang iyong mga tanim nangamamatay din, wala kang mapupuntahan. Pero salamat sa Panginoon, through the power of His Word and through the power of the Holy Spirit, na-encounter natin, naka-recover because of His Word. At dahil we stay in the Word, nanatili tayo sa Kanyang mga salita, nagbigay ito ng lakas, ng tatag. At yung ating high blood ay lumayas. Dati araw-araw nga high blood. Purihin ang Diyos. At ngayon ay nakarecover tayo. Salamat sa kanyang mga kabutihan. So tandaan natin dito sa 1 Peter 5, 8-9. Humanda kayo at mag-ingat. Dahil ang kaaway ninyong si Satanas ay umaali-aligid na parang yung umaatungal na naghahanap ng malalapa. Patatagin ninyo ang pananampalataya ninyo sa Diyos at labanan ninyo si Satanas. So hindi tayo masisila kung tayo lumalakad sa pananampalataya. If we walk by faith,
walang magagawa ang kaaway sa atin. Sapagkat andyan, kasama natin ang Diyos. At dahil sa kasama natin ang Diyos, tagumpay ang ating mga buhay. At ito ang pangako ng Panginoon sa Isaiah 43:1-3. Pero ito ngayon ang sinasabi ng Panginoong lumikha sa iyo. O Israel, huwag kang matakot dahil ililigtas kita. Tinawag kita sa pangalan mo at ikaw ay akin. Kapag dumaan ka sa tubig, ako'y kasama mo. Kapag tumawid ka ng ilog, hindi ka malulunod. Kapag dumaan ka sa apoy, di ka masusunog. At ang liyab nito'y di makapipinsala. Sapagkat ako ang Panginoon mong Diyos, ang banal ng Israel. Maniwala po tayo, pangako yan ng Panginoon. At magtiwala tayo. Ang ating pagtitiwala ay higit sa lahat na panlaban sa anumang umiiral na pagkatakot. Dito po sa pangalawa, kung yung una, ang nakalagay po dito ay magpakalinga tayo sa Panginoon. At dahil tayo nagpakalinga, naranasan na natin na we live by faith, we live by His Word. At anuman salot pangako niya, hindi tayo matatakot. Dito po naman sa pangalawang punto, gawing kanlungan ang Panginoon. Ulitin po natin, gawing kanlungan ang Panginoon. Sa Salmo 91, 9-10, dahil ginawa mong kanlungan ang Panginoon, ang kataas-taasan Diyos na aking tagapagtanggol. Kapag sinabi po natin kanlungan, ito po ay refuge, shelter, protection, a place of safety. Si Lord ang ating hiding place. At masarap kanlungan ang malaki. Kaya nga sabi, great big God, a little bitty devil. God is great and God is big. Gaano mang kalaki ang ating problema, tandaan natin, God is bigger than our problem. At kayang-kaya niya ito na mapagtagumpayan sa ating mga buhay. So, si Lord ang hiding place. So, sabi ng 1 Corinthians 10:13, walang tuksong dumarating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Ngunit, maaasahan natin ang pangako ng Diyos na hindi tayo pababayaang matukso nang higit pa sa ating makakaya. Kaya kung dumaranas kayo ng tukso, gagawa siya ng paraan, mapagtagumpayan ninyo ito. So walang pakana ang dyablo, kundi tayo'y wasakin, kundi tayo'y sirain, at bibigyan niya tayo ng tukso. Tukso, lalo ngayon, marami naghihirap, marami may pagkakautang. Ang isang tukso diyan, dadayain tayo ng dyablo, magpakamatay ka na. Marami kang problema. At kung wala kang armor of God, kayang-kaya kang dayain. Lalagyan ka din niya ng pagdududa. At dahil ikay nagdududa, hindi mo na alam ang iyong gagawin. Kaya, kung dumaranas kayo ng tukso, gagawa siya ng paraan para mapagtagumpayan niyo ito. At sabi ng Efesos 6:13-14, kaya gamitin ninyo ang lahat ng kagamitang pandigma na ibinigay sa inyo ng Diyos. So naalaala ko nga yung kinukwento ko sa inyo
yung mga kagamitan ng mga sundalo ng mga baril. Kagamitan nila yon pero hindi naman nila nakikita ang kaaway. Kaya sa ating buhay bilang Kristiyano, gamitin natin ang kagamitan pandigma na ibinigay sa atin ng Diyos. Para sa oras na dumating ang kasamaan, ay magawa ninyong makipaglaban. At pagkatapos ng pakikipaglaban, ay manatili pa rin kayong matatag. So sabi nga, Jesus is our sure foundation. And we are very sure of that. Kung matatag ang pundasyon, siya ang matibay na bato. Kaya sabi ng awit, si Kristo ang bato at tayo nakatayo sa batong buhay dahil ni Kristo. So gamitin natin ang mga pandigmang ito na ibinigay sa atin ng Diyos. Isuot natin ang sinturon ng katotohanan. Katotohanan ang salita ng Diyos para tayo makalaya. Isuot ang pagkamatuwid. Tayo naging matuwid dahil sa ginawa ng ating Panginoon. Hindi niya tinignan ang ating kasamaan. Ang tinignan ang kanyang pag-ibig. In spite ng ating mga kasamaan, iniligtas pa din niya tayo para magkaroon tayo ng matuwid na pamumuhay. Isuot daw natin ang sapatos ng pangangaral ng salita ng Diyos. Isuot din natin ang ating pananampalataya. So, patatagin natin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanyang salita at ang helmet ng kaligtasan. We are saved by the Lord Jesus Christ. So dahil tayo iligtas na because of Him, sa ginawa niyang sakripisyo sa cross of Calvary, nakatitiyak tayo ng maayos na buhay. At gamitin natin ang espada, ang salita ng Diyos. Manalangin tayo sa lahat ng oras. So kumikilos daw ang salita kung ito'y buhay mo na. Our life is in the Word. At maging buhay na natin ang salita ng Diyos. Kung ito ng way of life natin, nothing would be impossible with God. Walang hindi kayang gawin ang Panginoon sa atin. At kaya natin tanggapin anuman ang dumating sa atin. Because God will make us strong. Sapagkat sabi nga, kung ang salita ng Diyos ay nasa ating buhay, kagaya ng sinasabi ng Mateo 7, 21 hanggang 27, sabi nga hindi tayo tagapakinig lamang ng salita. We are hearers and doers of the word. Kaya kung doer tayo ng kanyang salita, makikilala kung tayo talaga ay nasa sa Panginoon. Kaya sabi nga ng Mateo 7, 21 to 27, kaya ang sino mang nakikinig at sumusunod sa aking mga sinasabi ay katulad ng isang matalinong lalaki na nagtayo ng kanyang bahay sa pundasyong bato. Nang umulan ng malakas at bumaha, at humampas ang malakas na hangin sa bahay. Hindi ito nagiba dahil nakatayo sa matibay na pundasyon. Ngunit ang sino mang nakikinig sa aking mga sinasabi, pero hindi naman ito sinusunod, ay parang walang isip na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Nang umulan ng malakas at bumaha, humampas ang malakas na hangin sa bahay, nagiba ito at lubusang nawasak. Purihin natin ang Panginoong Diyos. Ang ating katatagan ay sa pakikinig ng salita ng Diyos. Lahat po tayo ay matalino. We are all children of God. At ang ating pinaniniwalaan ay ang kanyang sinasabi. Kaya sabi pa ng awit 18, 1-2,
Iniibig ko kayo, Panginoon. Kayo ang aking kalakasan. Panginoon, kayo ang aking matibay na kanlungan at pananggalang. Kayo ang aking tagapagligtas, nag-iingat at tumutulong sa akin. Humuhugot tayo ng lakas sa Panginoon. Kung wala ang Panginoon, malilito tayo sa buhay. Kaya sabi niya, patuloy tayong magpuri, umawit, at magpasalamat sa Kanyang sa tuwina. Sapagkat siya nga ang ating kanlungan. So dahil kanlungan ang ating Panginoon, may padalang anghel ang Diyos sa ating buhay. So sabi ng Salmo 91:11-12, dahil uutusan ng Diyos ang kanyang mga anghel upang bantayan ka at ingatan saan ka man magpunta. Uutusan ng Diyos. Tayo po ay may anghel de la guardia. Kasi sabi po ng Mateo 18:10, tiyakin ninyo na hindi ninyo hahanapin ang kahit isa sa maliliit na batang ito, dahil tandaan ninyo ang mga anghel na nagbabantay sa kanila, ang laging nasa harapan ng aking amang nasa langit. So, ang mga bata ay may sariling anghel de la guardia at maging tayo man. Sinugo ito ng Panginoon para tayo bigyan ng proteksyon. At sabi ng Salmo 34:7, ang anghel ng Panginoon ay nagbabantay sa mga may takot sa Kanya at inililigtas niya sila sa kapahamakan. Uulitin ko po, ang anghel ng Panginoon ay nagbabantay sa mga may takot sa Kanya at inililigtas niya sila sa kapahamakan. Sino po ba ang may mga takot sa Panginoon? Yung may mga takot sa Panginoon, ito ang nagpapakontrol at hindi lumilihis sa gusto ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon ang nasusunod sa kanilang buhay. Siya ang nagkokontrol ng kanilang buhay. Takot silang magkamali at kung nagkakamali, agad nakakabalik at nakakahingi ng tawad, nakakapagsisi sa kanyang nagawang kamalian. So ang pangatlo na punto, paniwalaan mo ang kanyang pangako. Sabi ng Salmo 91:13, tatapakan mo ang mga leon at mga makamandag na ahas. Kung nasa paanan mo ang kaaway, sundin mo ang direksyon ng Panginoon. Ang katotohanan ay magpapalaya sa atin. At maging prayer life mo ay epektibo at tagumpay. Tapakan natin ang anumang gawain ng dyablo. Wala siyang kapangyarihan at tagumpay ang ating buhay. At makita natin ang buhay. Ano ba ang naibigay sa inyo ng buhay na dulot ng kamatayan sa krus? Ang ating Panginoon ay namatay sa krus para tayo ang magkaroon ng buhay. At makikita ang epekto nito sa ating buhay. Ang Holy Spirit na siyang nagdidikta sa ating buhay ang nagtuturo sa atin ng matuwid na buhay. Kaya sabi ng Salmo 91:14-15, sinabi ng Diyos, ililigtas ko at iingatan ang mga umiibig at kumikilala sa akin. Umiibig at kumikilala sa akin. Ang nagmamahal ay sumusunod.
Ang nagmamahal, nire-recognize ang ginawa ng Panginoon. Kaya sabi ng Mark 12:30, kaya mahalin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. So, wholehearted love to God. Buong kaluluwa, buong isip. Siya ang ating nasa puso, siya ang ating nasa isip. Sabi ng verse 15, kapag tumawag siya sa akin, sasagutin ko siya sa oras ng kaguluhan. Sasamahan ko siya, ililigtas ko siya at pararangalan. Mga kapatid, sa panahon ngayon, tawagan natin ang Panginoon. Sapagkat nabubuhay tayo sa kanyang mga pangako. Higit sa lahat, sabi ng verse 15, bibigyan ko siya ng mahabang buhay at ipakikita ko sa kanya ang aking pagliligtas. So sabi nga, halika, mag-dwell tayo sa kanya. Lahat ng ito ay mangyayari sa paninirahan sa kanya. Kung sakali mang bawian tayo agad ng buhay, ang kalooban niya ang masusunod. Ang sabi nga, ang ating katawan ay mabubulok. Subalit, may regalo ang Diyos sa ating buhay. Ang kanyang kalooban, tayo lahat ay kukuhanin. Makakasama natin ang Diyos. At ang higit sa lahat, mamatay man tayo, hindi namamatay ang ating espiritu. Ang espiritong yan, ang ating madadala sa kabilang buhay. At ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan. At masihan po tayo. Sa sandaling ito, huwag nating anihin ang lungkot, dala ng lockdown, dala ng pandemya, dala ng iba-ibang virus na umiiral. Manapay, put our joy in Jesus. Pumarito siya para tayo bigyan ng buhay na ganap at kasiyasiya. Sapagkat sabi nga ng John 10:10, pumarito ang kaaway para tayo guluhin ang buhay. Ang pandemya ang dinadala sa atin masamang balita. Kay Kristo tayo pumunta. Ang daladala niya ay magandang balita. At ang balitang yan, balita ng kapayapaan, balita ng kaligtasan, balita ng buhay na eternal, kung saan kasama natin ang Diyos. Magpasalamat tayo sa tuwina, and let us all enjoy. Ano man ang nangyayari sa ating buhay, tandaan natin, mayaman, mahirap, uuwi tayo sa Panginoon. And let us all be contented. Sapagkat ang higit sa lahat, natanggap natin siya, nakapag-evangelize tayo, nadala natin ang magandang balita ng kaligtasan sa lahat, at nakatitiyak tayo na ating buhay ay tagumpay. So salamat sa Panginoon, salamat sa regalo ng kaligtasan. At ang lahat ng ito ay mangyayari. Ang lahat ng pangako ng Salmo 91 ay matutupad sapagkat ang Panginoon, ang lahat ng nasusulat ay kinasihan ng kanyang banal na espiritu. Kaya manatili tayo sa kanya at ipagpatuloy natin ang ating patuloy na pag-ibig, pananampalataya, pagsunod at pananatili sa kanyang presensya. Muli, isang magandang araw po sa bawat isa, magandang buhay, masaganang buhay sa ating Panginoon. At muli, palakpakan natin ang ating Panginoon at isang blessing shout. Purihin natin ang Diyos.
Tayo pong lahat ay lalapit sa hapag ng Panginoon, sa Holy Communion, na kung saan lahat ng tao ay welcome. Mayaman, mahirap, lalaki, babae, may pinag-aralan, walang pinag-aralan, lahat po ay pantay-pantay sa hapag ng Panginoon. Ihanda po natin ang ating mga hawak na tinapay at inumin. Magsitindig po tayong lahat. At tayo pong lahat ay sandaling mananalangin. Itaas ninyo ang inyong mga puso at diwa sa Panginoon. Aming Ama, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng inyong banal na Espiritu, pabanalin ninyo ang tinapay at inuming aming hawak upang maging daluyan ng presensya ng inyong anak na si Jesus. Palapagin po ninyo ang banal na Espiritu sa amin na inyong bayan at sa mga sangkap na gagamitin upang ito'y maging banal at maging daluyan ng presensya ng Panginoong Jesus. Dalangin namin, aming Ama, na lahat ng tatanggap ng tinapay at inumin ay mapuspos ng inyong masaganang biyaya at mga makalangit na pagpapala. Kami po ay itaguyod ninyo bilang iisang katawan, iisang iglesia na binili ng inyong dugo. Lahat ng kaluwalhatian ay sa inyo, makapangyarihang Diyos, Amang makalangit. Nang dahil sa inyong pag-ibig at awa, pinagkaloob ninyo ang inyong anak na si Jesus upang maging tao na katulad namin, nagdusa ng kamatayan sa krus upang kami ay tubusin. Sa krus ay tinapos ng Panginoon ang isang buo at ganap na hain para sa kasalanan ng sanlibutan sa pamamagitan ng minsang pag-aalay ng kanyang sarili. Noong gabing siya'y ipagkanulo, kanyang itinalaga sa atin ay pagpatuloy ang pag-alaala ng kanyang natatanging paghahandog ng sarili hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Nang gabing siya'y ipagkanulo, ang ating Panginoong Hesukristo ay kumuha ng tinapay at nang siya ay makapagpasalamat, ito'y kanyang pinagpirapiraso. Ibinigay sa kanyang mga alagad at sinabi, "Kunin, kainin ninyo ito. Ito ang aking katawan na ipagkakaloob sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Brothers and sisters, ang hawak po ninyong tinapay ay simbolo ng katawan ng Panginoong Hesus, nabayubay sa krus dahil mahal na mahal Kanya. Alalahanin po natin ang sakripisyo ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo at ang Kanyang wagas na pag-ibig. Tanggapin po natin ang tinapay ng may pasasalamat. Matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis ng alak. At nang siya ay nakapagpasalamat, ibinigay niya ito sa kanila at sinabi, "Inumin ninyo ito, kayong lahat. Ito ang aking dugo ng bagong tipan na siyang ibinubuhos sa inyo at sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Sa tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo sa pag-alaala sa akin." Brothers and sisters, ang hawak po ninyong inumin ay simbolo ng dugo ni Kristo. Tumulo sa krus ng Kalbaryo upang ipakita na minamahal Kanya. You are loved by God. Tanggapin po natin ng may pasasalamat ang inumin. Manalangin po tayong lahat habang nakaunat ang ating mga kamay. Panginoong Hesus, kayo ang aming tagapagligtas.
nagpapabanal, nagbabautismo sa Espiritu, manggagamot, at haring muling babalik. Ikaw ay namatay, nabuhay, at muling babalik sa dulo ng kasaysayan. Sa pamamagitan ninyo, kasama nyo, sa inyo, at sa piling ng banal na Espiritu, lahat ng karangalan, papuri at kaluwalhatian ay sa inyo, aming Amang makapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Magpasalamat po tayo sa Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Maaari na po kayong maupo. Thank you, Lord. Pwede po ba minsan magpalakpakan natin ang ating Panginoon para sa kanyang mga salita ngayong umaga. At sabihin mo nga sa iyong nasa kanan at nasa iyong kaliwa, si Kristo ang ating pag-asa. Si Kristo ang ating pag-asa. Amen? Kay Kristo lamang. So sa pagkakataon pong ito, tayo po ay bigyan na lang muna natin ng blessings wave yung ating mga nasa kanan, nasa kaliwa, nasa likod, bago natin banggitin yung ating pangako bilang magkakapatid sa ating Panginoon. Sa bilang po 3, sabay-sabay po natin itong babanggitin. 1, 2, 3. Kami ay nagpasya. Kami ay nagpasyang magmahalan bilang magkakapatid. Ang isa ay para sa lahat, ang lahat ay para sa isa. Ang lakas ng isa ay lakas ng lahat. Ang kahinaan ng isa ay kahinaan ng lahat. Kami ay nagpasyang magtulungan sa hirap at ginhawa. Ang bawat isa ay hugutan namin ng lakas. Kami ay nagpasyang sama-samang lumago bilang mga anak ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Thank you, Lord. It's easy to think that when we give, not much happens. That's because we tend to think of it as a single transaction. We give, they get. The end. But what if there is more to the story? What if God is doing more than we know with our gift? Good news. He is. When we give, we are doing more than we know, because God does more than we could imagine in 3 key ways. God works through us. We become a pipeline through which His blessings flow. Instead of holding tightly to what He has given us, we must let it overflow into the needy world around us, allowing God's glory to shine. God works with us. We become partners in His mission to renew and restore all things to Himself. Through our prayers,
presence, gifts, service, and witness, we join in the gracious work He has already begun. We become co-creators, shaping His world for good. God works in us. We become participants in His work of grace within our own hearts. Our giving helps transform us, even as we bless others. And as we align our treasure with what He treasures, we reveal the work He is doing in our hearts to make us more like Jesus. What happens when we give? More than we could ever imagine. Give generously and discover what God can do because of you. Nawa ang pag-ibig ng Diyos Ama, kagandahang loob ng Diyos Anak, pakikipisan ng banal na Espiritu ay palagi ninyong maranasan. Sa ngalan ni Jesus, Amen and Amen. Our worship service is over. Magkita-kita po tayo next Sunday and God bless you.